Kasi basta't ikaw ay maghahain ng isang kasong kriminal, iyan ay susuriin muna ng piskal, ng prosecutor's office. Diyan sa level na yan, ang kanila lang obligasyon ay makita kung may tinatawag na nga na probable cause. Ang ibig sabihin, may magagawain, kilos o sitwasyon ba na sa isang reasonabling pag-iisip ng pangkaraniwang tao ay maiisip niya na tila nga merong ngang nangyaring krimen. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Dito sa video na ito, napagod na ata si Luistro. At ito na si Isabel Zamora ng Committee of Justice. Dito babasagin natin ang mga kaunggoyan ng House of Representatives. Kailangan daw ng Committee of Justice na mag-determine ng probable cause. Ilalahad ko sa inyo kung paano tayo pinapaikot ng mga payaso na ito. You did say that you see enough votes, there's a solid impeachment case. Did you imply that already at this point, since it is sufficient in form, substance, and grounds, that it already be brought to the plenary? Not yet. Of course, we will follow the rules on impeachment proceedings, and we will still have to determine probable cause as stated in our rules. And maybe for the understanding of others, what we are doing right now is a preliminary investigation akin to the preliminary investigation in criminal cases. May boto na sila. Solid ang kaso nila laban kay BP Sara. Sufficient in form. Sufficient in substance. Sufficient in grounds. Bakit ayaw na ninyong iakyat sa Senado? Halatang hindi patas na pagdinig ang hanap niyo kundi conviction. Ngayon bago tayo maniwala sa pinagsasabi ng alin na ito, ano ba muna ang ibig sabihin ng probable cause? Pakinggan muna natin si Attorney Mel. Hindi porket sinabi mong may probable cause, guilty ka na agad. Hindi ibig sabihin... Oo, tama ka doon, Grace. Kasi basta't ikaw ay maghahain ng isang kasong kriminal, iyan ay susuriin muna ng piskal, ng prosecutor's office. Diyan sa level na yan, ang kanila lang obligasyon ay makita kung may tinatawag na nga na probable cause. Ang ibig sabihin, may magagawain, kilos o sitwasyon ba na sa isang reasonabling pag-iisip ng pangkaraniwang tao ay maiisip niya na tila nga merong ngang nangyaring krimen. So yon hindi pa iyon proof beyond reasonable doubt. Isang kaisipan lang na sa isang reasonabling pag-iisip mo ko na malamang may talagang nangyaring krimen. At kung meron na yan, isasampa na sa korte yan at diyan sa korte, iba na ang level ng ebidensya. Diyan na yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. So ano? Disclaimer, itong video na ito ay opinion ko lang. And for entertainment purposes only. Ayon kay Attorney Mel. Una, ang trabaho ng fiscal ay magsuri ng ebidensya. At hindi maghanap ng ebidensya. Pangalawa, para masabing may probable cause, ay kailangan lang na resonableng pag-isip na may nangyaring mali. Ganoon lang po kasimple. Hindi kailangan na maghanap pa ng ebidensya kasi naibigay na po yan. Ang tanging obligation lang ay magsuri at hindi maghanap ng ebidensya. Iniunggoy lang tayo ng mga payaso na ito. Pinapaikot na naman tayo balik sa step 1, ang sufficiency of evidence. Na sinabing meron na. Makababayan, kalokohan na lang itong impeachment. Sinabi na niyo sapat at maayos ang mga ebidensya. So dapat iakyat na niyo sa Senado. Bakit ayaw nyo? Kasi di talaga sapat ang ebidensya. O baka yun mga congressman nyo nag-aantay pa ng mga maleta? Ako'y nagtatanong lamang sa mga inutel na ito. And as stated in the rules of impeachment of the House of Representatives. So we will proceed with a hearing. Of course, I admit I said that we have enough votes, and this statement was based on,
conversations with colleagues regarding the impeachment case. And in fact, Ma'am Karen, I admit that we probably won't have the same number of votes as last year. But based on Will they be more? More or will they be less? I'm not sure. I would think that it would be less, just because there are concerns by some colleagues about the coming elections, and alliances that have to be made in the coming months. In any case, So, kumbaga, wait, inamin sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, representative, ng ilan yung kasamahan. Na kumbaga, yung dating bumoto na ma-impeach ang vice-presidente, ngayon sinasabi sa inyo, wag na. yes, Ganun ba I yun? will admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Well, we know that the vice president said that she was going to run, so a lot of them, especially those from Mindanao, are concerned about their political future. E di inamin mo na rin na ayaw ng tao ng impeachment. Bakit ka makaka-concern sa eleksyon? Pag ang ginagawa mo ay gusto ng tao. Ang tanong, ano ba ang mandato ng mga bumoto sa inyo? Eh ngayon marami na palang umatras sa boto ng impeachment. Bumaba na ang bilang. Ibig sabihin ayaw ng tao yang impeachment na yan. Nagsasayang lang kayo ng pera at panahon. Magtrabaho kayo. Pababain nyo yung presyo ng gasolina. Tanggalin na nyo yan VAT na yan. Mga kupal kayong Kongres. Please share, subscribe naman dyan. At like na rin. Para tuloy-tuloy ang labanan natin sa mainstream media. At bayaran trolls. Dahil kailangan manalo ang isang Duterte sa 2028. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.